Hey, what's up guys? It's me Kevin and I'm back for another video. So for today, may titignan tayong CCTV. So nag-transition ako from Xiaomi I'm using Xiaomi for about 5 years already. Tapos po na lumipat tayo sa Tapo. And there's a little reason behind that, no? So, but for me, yung AI niya, yung nag-udyok sa akin. So, meron din namang AI capabilities ng Xiaomi pero mas nanaig yung Tapo na app tsaka yung app niya user-friendly. Yan, ito nga pala yung C232 na variant. Ito siya. So yan, let's check out the features. At isa sa mga gusto ko dito is yung person detection. Sinusundan niyo yung pag may na-detect siya sa camera na tao. At syempre meron din akong baby ngayon na 4 days old. So nakatapat sa kanya isang CCTV. So may crying detection siya. So yan, very nice feature to have. At meron din siyang pet detection since marami rin tayong pets dito sa bahay. So ayan, ito yung features niya, baby crying detection, at mataas yung megapixel which is 5 megapixel resolution. Meron din siyang Ethernet Wi-Fi connection. So using your app, makita niyo yung live feed ng CCTV. Night vision, yun nga, pwede nyo kapitan ng micro SD card. Meron din siyang subscription for cloud storage. Pag wala kayong SD card, you can subscribe to Tapo, no? Meron din siyang customizable block zones. So yan, two-way audio. So pwede nyo kausapin yung using your camera and using your phone, mag-interact kayo. So ayun din, maganda yung feature na yun. Ang downside lang sa akin is yung gumagamit siya ng adapter input or adapter na DC power. So hindi siya Type-C powered. So ito siya. This is the Tapo itself. Yan. Yung product niya. Very minimalist, clean, 360 view. So, umiikot siya ng 360. Yan. Tapos, ito yung mount niya sa ilalim. May rubber to avoid sliding sa mga tables niya. Ganyan. Tapos ito yung SD card, slot, and reset button dito sa ilalim. Yan. So, yan. So, tatlo yung binili natin to all over inside the house. At meron akong outdoor camera na C240D ata yung model na yan, or if I'm not mistaken. Pero since nagandaan ako sa quality ng Tapo na yun, bumili na rin ako ng tatlo nito para ikalat, para palitan yung Xiaomi natin. So yeah, ito yung Ethernet cable sa likod. Ito naman yung DC. I was hoping na Type-C siya, so I guess hindi ko na-research yun. Ito yung speaker niya sa likod. At ito yung LAN cable niya. So if you want a stable connection or mahina yung Wi-Fi nyo, you can hardwire your internet cable here. So yan. So yun lang naman, no? Build quality is fine. Medyo may mas kabigatan siya compared sa Xiaomi ko, no? But this one is 5 megapixel. It has a bigger sensor. Yung mga Xiaomi ko na camera is only 1080p. So this one is a huge upgrade, lalo na sa night capabilities. So yun. Let's check its other features. Hi guys, ito naman yung quality ng audio from this Tapo 32. So check nyo na lang kung okay sa inyo yung audio. But for me, okay naman siya, no? So the quality is clear, medyo dim dito sa room. And yeah, let me see what you think in the comment section down below. Okay, now let's check the software of Tapo. So ito yung software, very clean. Madali lang siyang i-navigate, no? So, dito yung mga several cameras natin, CCTVs, baby monitor, and street cam. Ayun, marami pa iba. Ito yung mga cameras natin na naka-live. Kitchen, living room, tsaka yung street cam natin, and yung office na camera natin. So, yan, naka-live yan. You can view it, at tapos minsan na-notify tayo kung may mga dadaan, or kung may mag-doorbell, meron din tayo dyan. Yan. Napakalinaw ng camera. It's very, very good. So yan, let's check out the other features. All devices. Here, ano ba, pwede natin i-check. Ito, check natin yung camera sa kitchen. And yung, I think yung playback niya, no? Check natin yung playback. So, pwede nyo lagyan ng micro SD card, as I said. So yan, depende sa capacity. Ito is there's 64 gigs. So I think over 1 week yung nare-record niya.
Ang nare-record lang niya guys is yung mga nadedetect niya, no? Hindi yung full coverage na live. And I think it's much better, no, to save memory. Hindi naman kailangan i-record yung wala nangyayari. It only save yung mga nadedetect niya, yung pets nyo, kayo, kung may motion na nadedetect. So napakalinaw nung camera niya. So ito yung quality niya. So let's check the other features. Ano pa ba? Check natin. Let's see, ito naman yung sa baba. If the rooms are dark or sa gabi, papakita ko rin later ko sa inyo kung paano yung night capabilities, no. So yun muna. Ito yung baby namin. So, paglagay namin dito, nandito yung baby camera. Nandyan. So, yan. Pag umiyak siya, madedetect ng camera. Yan. Yan yung setup niya. Bumili lang ako ng clamp kasi yung mounting dito. Na naka 3D print lang siya. Okay, so conclusion naman tayo, no? So, my conclusion is very sulit to. Nabili ko lang siya for about 1,500 each ng itong model 232, 5 megapixel, may AI detection, yung dami niyang features, no, at malinaw yung camera, and madali i-access yung interface niya sa app, no. So very user friendly. I really like using this camera instead of nung Xiaomi. Highly recommend. So ililink ko sa baba kung saan nyo pwede bilhin, or merong link sa videos kung makikita nyo. Click nyo lang yon if you want to buy this Tapo na nabili ko, no. So highly recommended siya. Wala akong masyadong masabing negative, bukod dun lang sa power option niya na hindi siya type C. But other than that, wala na akong masabi. It's really really good. Highly recommended. And thanks Tapo for this product na napakamura and very capable na CCTV. Yun. Thank you guys for watching. I hope nakatulong ako sa inyo for choosing the right CCTV for you. Thank you guys for watching. If may questions kayo, feel free to comment down below. I'll see you in my next video. Bye.